Nasa Paris, France na ang ilan sa mga pambato ng Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Wala pa man yan, may tila pampabuenas na back-to-back gold ang pole vaulter na si EJ Obiena. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nakarating na sa Paris, France ang Philippine Olympic Team na kakatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga atletang Pinoy na nauna nang lumipad doon ang magsisilbing Philippine flag bearers na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. Ang kapwa nila boksingerong sina Hergy Bacyadan at Ira Villegas, weightlifters Elrin Ando, John Februar Ceniza at Vanessa Sarno at ang kauna-unahang Pinay rower na sasabak sa Olympics na si Giovanni Delgaco. Kasama sa delegasyon sina Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Paris Olympic Chef de Mission John Vic Remulla. Sa videong kuha ni Elrin Ando, hindi pinalagpas ng ating mga atleta ang pagkakataon para maglakad-lakad muna at enjoyin ang tanawin sa City of Metz, kung saan isang buwan silang sasalang sa training camp bilang paghahanda sa Olympic Games. Samantala, bago pa man tumungo sa France para sa panibago niyang Olympic journey, sunod-sunod nang nagpamalas ng galing si EJ Obiena sa kanyang back-to-back gold sa Poland. Pinakabago riyan ang ginto sa Czesław Cybulskiego sa Poznan, Poland. Dito nakamit niya ang kanyang bagong stadium and meeting record na 5.87 meters. Bago yan, nakaginto rin si Obiena sa 6th Arena Dziewinska Memorial sa Poland, kung saan tagumpay niyang na-clear ang kanyang season best na 5.97 meters. Sa ngayon, hindi bababa sa 15 atleta ang kakatawan sa Pilipinas sa iba't ibang sports sa 2024 Paris Olympics na opisyal na magbubukas sa darating na July 26. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Dadalhin na sa Metro Manila para maimbestigahan ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na nagtangka umanong lumabas ang bansa mula sa Davao Airport. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito ang passport ng babaeng Chinese na hinarang kahapon sa Davao International Airport na lalabas sana ng bansa. Ang Chinese nakaalerto pala sa Bureau of Immigration dahil manager siya ng Lucky South 99, ang sinalakay na illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Lumipad pa raw ito ng Davao para lang makalabas ng Pilipinas. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Dadalhin siya sa Maynila para imbestigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa 12 persons of interest ngayon sa illegal na pogo sa Porac na ipinalerto na sa immigration ng PAOK. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay inapplyan na po ni SOJ, in-instruct ni SOJ Remulla na maglabas na po ng IBLO, Immigration Bulletin Lookout Order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan, and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go at Cunanan. Kanina nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na pogo sa Porac. Ito na raw ang pinakamalaki at pinakabrutal na pogo na nakita niya. Itinuro ni Gatchalian si Go na sangkot din daw sa pogo na ito sa Porac at hindi lang sa Bamban. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub na ito. So that's the link that we are referring to. Irerekomenda naman ng senador na suspendihin na si Porac Mayor Jaime Capil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa police, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Capil, sasagutin na lang nila ito sa pagdalo nila sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules. Pag-aaralan naman ni Gatchalian kung ipatatawag din sina Atty. Harry Roque at kanyang dating executive assistant matapos makita ang mga dokumento nila sa sinalakay na Porac Pogo Hub. Inihahanda naman na raw ang ihahaing forfeiture case para mapasakamay na ng gobyerno ang abandonado ng illegal na pogo sa Porac. Kapag inaward daw ng korte sa PAOK itong 10 ektaryang compound na ito, irerekomenda daw nila itong maging isang eskwelahan. Mula po rito sa Porac, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dahil walang tulay, buwis buhay ang pagtawid ng ilang taga Bulalakaw at Mansalay Oriental Mindoro
para makapunta sa sentro ng kanilang mga bayan. Kaya sila ang sunod na hahandugan ng Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project ng GMA Kapuso Foundation. Dahil walang tulay, pilit na tinatawid ng 73 taong gulang na si Igel ang ilog na ito para makapagbenta sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Habang pasan ang 10 kilong kamote at saba, walang takot na hinaharap ni Igel ang ilog na kung minsay umaapaw kapag malakas ang ulan. Mga alauna ang gabi, galing sa amin, bago kami makarating sa Tianggib, mga alas 7, alas 8, ganun. Ganun karayo. Pag mataas ang ilog ay hindi nga kami makatawid. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa lugar at para hindi na sila mahirapan sa pagdadala ng kanilang mga ani tuwing tag-ulan, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 70-meter cable suspended steel bridge na papakinabangan ng 1,500 residente ng mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Bagamat hindi maganda yung nangyari sa kanila na naapektuhan sila ng oil spill. Tapos meron ding drought last year, yung tagtuyot. At nagkaroon din ng tagtuyot ngayon. At least kahit papano, there is a silver lining in every cloud. Yung walkway is made up of steel. So talagang matibay ito at hindi basta-basta masisira. Katuwang natin sa proyektong ito, ang 51st Engineer Brigade ng Philippine Army. Ang may bibigay na tulong, Armed Forces of the Philippines, is the manpower, the technical skills also ng ating mga engineers, and even yung mga transportation requirement. Nagsagawa rin tayo ng feeding program at namahagi ng food packs. Maraming salamat din po sa Globe Telecom Incorporated. Mabuti pag may tulay na, maalwan-alwan na siguro ang buhay. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Kung noong una ay sinasabi ng gobyerno na posibleng misunderstanding o aksidente ang enkwentro ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong nakaraang Lunes, hindi na raw ganito ang kanilang tingin ngayon. Nanindigan din si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aanunsyo mga resupply mission gaya ng naunang inirekomenda sa kanya. Yan ang aking tinutukan. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. Ito ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes nang tanungin kung may tuturing na armed attack ang marahas sa paghaharap ng Philippine Navy sa RORE mission sa BRP Sierra Madre noong June 17. Matapos ang pagbisita ng Pangulo sa mga tropa ng Philippine Navy na nakaharap ng China Coast Guard, ito na ang tingin ng gobyerno sa insidente sa Ayungin Shoal. We have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Pero ang nangyari, hindi pa raw ito maaaring tawaging armed attack na kondisyon para maigit ang Pilipinas sa Mutual Defense Treaty at idepensa ito ng Amerika. National definition ng armed attack, it is the use of military force and excessive harsh use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDP, hindi siya magpo-fall sa definition ng armed attack. Hindi rin inaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council matapos sila magpulong nitong Biyernes na i-anunsyo ang mga regular na RORE mission na isa sa nakita nilang paraan para maiwasan ang tensyon. Dati ng posisyon ng Pilipinas na ang Ayungin Shoal ay bahagi na exclusive economic zone ng bansa at hindi dapat ipagpaalam ang anumang lehitimong aktibidad doon. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Sa kabila ng mga pahayag na ito, hindi raw giyera ang habol ng Pilipinas at nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa China para maresolba sa pamamagitan ng diplomasya ang anumang tensyon. Pero aminado ang Department of Foreign Affairs, wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula nang mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means, yes. Hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years. Sa isang pahayag,
Sinabi naman ng China Foreign Ministry na dapat magtulungan ng Pilipinas at China para bantayan ang kapayapaan at stability sa South China Sea. At hinimok ang Pilipinas na tigilan ang anilay paglabag at panlilinlang sa international community. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayri na nakatutok, 24 oras.